welcome uli sa ating channel. Mga eksaktong sukat po ng mga object uli sa AutoCAD ang i-discuss nating command. Dito i-discuss po natin yung mga importanteng object na dapat lagyan ng sukat, no, dito sa AutoCAD. Kaya lang mga boss, kung bago pa lang kayo sa maliit pa lang nating channel, huwag nyo po sanang kalimutang pindutin muna pala yung subscribe. Pero isama nyo na rin po yung like at saka notification bell. Okay, umpisahan na po natin yung paglagay ng eksaktong sukat. Ito po yung part 2, no? Ang una po nating pag-uusapan sa video natin ito, itong polygon, no? Ang shortcut command po ng polygon ay POL, no? Or pol, no? Tapos nanghihingi siya ng number of sides, no? Kung titingnan natin dito sa command line, no? Ang default niya is 4 sides, no? Halimbawa, nakita ko sa plano, 6 sides siya. O i-type natin 6. Ito yon. Tapos enter natin. Pag kinlik natin ito at in-enter natin, ito yung 6 sides, no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, no? Kung check natin yung sukat niyan, tingnan natin, lagyan natin ng dimension. Ito yung mga sukat niyan, pare-parehas yan, 2.11 meters, no? Kung meters ang unit natin, no? So since meters ang nilagay ko rito, 2.11 meters yan. Kung halimbawa gusto kong lagay 2 meters lang, no? Nakita ko sa plano, 6 sides siya pero 2 meters yung haba, no, ng every sides, no? So ganito ilagay yan mga boss. Pol uli. Type natin kasi yung pol is yan yung shortcut command ng polygon. Number of sides ilagay natin 6, no? Tapos kung titingnan natin dito sa command line, meron siyang edge option, no? Click natin yung edge. Pwede natin i-type dito is E. Pero mas maganda pindutin na lang natin yung edge. Tapos click natin yung first edge. Ayun, no? So ngayon kung titingnan natin yung edge nito, magmula siya dun sa 0.1 hanggang 0.2. I-type lang natin yung 2 meters, no? I-type natin 2, then enter. Ito na yan, no? Yung edge ng 6 sides ng polygon na ito is tig to 2 meters. So i-check natin kung tig to 2 meters nga. So i-dimension natin endpoint to endpoint. Ito yon, no? 2 meters yung every sides niyan, no? Tingnan natin yung iba pa. Yung mga naka-slant naman, aligned naman. Ito yon, no? Tig to 2 meters yon. So ganun lang kadali mga boss yung polygon, no? Kung lalagyan natin ng eksaktong sukat, no? So gawa pa ulit tayo ng ibang polygon. I-type natin pol, which is polygon. Nakita natin sa plano 10 sides, no? Yung polygon, type natin, number of sides is 10. Tapos enter. Tapos click lang tayo. Meron palang edge option, sorry, no? Pipindutin natin yung edge option. Tapos click tayo. Number ng sides nilagay na natin. Yung edge option pinindot natin. Yung first point, nagpindot tayo ng first endpoint. Yung second endpoint, i-type nyo na lang ng direkta, no? Kung ano yung length, no, ng isang side. Ngayon, this time ilagay ko is 1.5 meters na lang, no? 1.5 and then enter. Ito yon, no? So 10 sides siya pero lahat ng sides niya is 1.5 meter, no? So i-check natin, no, kung 1.5 meters nga. Yung sides naman ito is 10 naman, no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tama, no? Pero dapat yung mga sides niyan lahat is 1.5 meters, no? Check natin. Gaya ng ginawa natin, lagyan natin ng dimension. Click ko lang yung align. Click lang ito, end to end. Ito yon, no? 1.5 meters. So yung nasa taas lagyan din natin, no? Linear naman yan, dimension linear. Ito yan, no?
Ayan, lahat ng sides niyan is tigwa 1.5. Ganun lang kadali mga boss yung paglagay ng eksaktong sukat sa polygon. Ang susunod na lalagyan natin ng sukat mga boss, no, ito namang ellipse, no. O, ang pipindutin natin ngayon, ito namang ellipse. Subukan naman natin pumindot ngayon sa mga icons dito, no. O, click ko lang itong ellipse na ito. Tapos click. So ngayon specify endpoint of axis, no. Magmula rito sa sentro papunta ron, ang radius niya na ilalagay ko is 3. Then enter. Ayan yung radius niya. Magmula rito hanggang doon is 3, no? Ngayon yun namang radius niya sa taas, which is yung vertical, i-move lang natin yung direction ng pointer natin pataas. O type ko naman 5 and then enter. So ito yun, no? So ang radius nito is 3 and then yun namang vertical radius naman niya is 5 naman, no? O i-check natin kung tama. Click lang natin yung dimension. Ito yon yung 3, no? Ayan yan. So, ayan yung una nating nilagay na 3 kanina na radius. Tapos ito naman yung pangalawang nilagay natin na 5, no? Na radius. Ito yon, no? So, ayan yung ellipse, no? Ngayon kung gusto naman nating baliktarin yan, no? So, yung 5 yung horizontal and then yung 3 naman yung vertical. O, ganito gawin yan, no? So, ellipse, ito yon. Or pwede nyo i-type EL, no? So, pindutin ko lang yung ellipse na ito. Tapos, click lang ako. O, i-drag lang natin, no? Yung mouse natin horizontally, no? Kasi, tapos itatype lang natin yung 5 naman this time, no? Horizontally. So, ito yung 5, no? Yung radius niya is 5. Yun namang vertical, ilagay ko naman ngayon sa 3, no? So, i-type natin 3. And then enter. So ito yun, no? So ito na ngayon yung radius na 5 at yung vertical naman yan yung 3, no? So check natin, no, kung tama yung ginawa natin. Linear pa rin, no? Magmula dito hanggang doon sa quadrant, from center to quadrant, ito yung 5, no? Binaliktad lang natin yon. Tapos enter ko yun kasi dimension pa rin yan. Magmula rito hanggang dito, ito naman yung 3. So, ito yan, no? So, napakadali ng gawin ng ellipse, no? So, itatype lang natin EL, tapos yung center point, click natin, no? Pwedeng horizontal ang una, so sunod yung vertical, no? Or pwede rin naman minsan yung vertical ang una, tapos susunod naman yung horizontal. Ganun lang yan, no? Okay, kung nagustuhan nyo itong diniscuss natin sa video natin ito mga boss, no? Kung bago pa lang kayo sa maliit pa lang nating channel, huwag nyo po muna sanang kalimutang pindutin yung like. Isama nyo na rin po yung subscribe tsaka notification bell. Thank you very much at God bless po sa inyong lahat.